Naranasan mo na bang tapusin ang isang dambuhalang proyekto at makaramdam ng sobrang saya? Yung tipong inabot ka ng ilang linggo, puyat at stress, pero sa huli, tagumpay. Tapos, pagtingin mo sa isang simpleng gawain, tulad ng pag-reply sa isang email, bigla kang tinamad. Para bang mas gugustuhin mo pang akyatin ulit ang bundok ng trabaho kaysa gawin ang maliit na bagay na yon? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ito yung kabalintunaan ng pagiging tao. Madalas, mas pinipili natin ang mahirap na daan. Hindi dahil gusto nating magpahirap, kundi dahil may hinahanap ang utak natin. Ang hinahanap nito ay stimulation o pampasigla. At handa itong gumawa ng sarili niyang drama para lang makuha ito. Isipin mo to, may deadline ka sa Biyernes. Madali lang naman ang trabaho, kayang tapusin sa loob ng 2 oras. Pero anong ginagawa mo? Lunes, Martes, Miyerkules, nagpapalipas ka ng oras. Biglang Huwebes na ng gabi, 12 oras na lang. Yung simpleng gawain, naging isang halimaw na kailangan mong talunin. Bigla kang nagkaroon ng enerhiya, nag-focus ka, nagtagumpay ka. Ang pakiramdam, hindi relief, kundi tagumpay. Para kang isang bayani na sumagip sa sarili mo, mula sa problemang ikaw mismo ang gumawa. Ganyan din sa mga relasyon. Bakit may mga taong laging napupunta sa mga fixer-upper partners o sa mga relasyong puno ng drama? Kasi ang isang kalmado at stable na relasyon ay boring para sa utak na uhaw sa stimulasyon. Ang highs ng pagkakaayos at lows ng pag-aaway ay isang roller coaster ng emosyon. At para sa ilang utak, yan ang tunay na buhay. Para maintindihan ito, kailangan nating pag-usapan ang isang chemical sa utak, ang dopamine. Karamihan ay iniisip na ang dopamine ay reward chemical. Nakukuha mo ito pag may nagawa kang maganda. Pero hindi yan ang buong kwento. Ang dopamine ay mas tama na tawaging motivation chemical. Ito ang nagtutulak sa iyo na kumilos. Ito ang gigil na nararamdaman mo bago mo pa makuha ang reward. Isipin ang isang pusa na nakakita ng laser pointer. Ang saya niya ay wala sa paghuli sa tuldok, nasa paghabol mismo. Ganyan ang utak mo. Mas malaki at mas mahirap ang habulin. Mas maraming dopamine ang nilalabas. Mas masarap ang pakiramdam ng pag-asam. Ang isang simpleng gawain ay parang isang pagkaing nakahain na sa harap mo. Walang challenge, walang habol. Kaya naman, mababa ang dopamine. Boring. Pero ang isang mahirap na gawain, iyan ay isang mailap na hayop na kailangan mong itrack sa gubat. Ang bawat hakbang, bawat clue ay naglalabas ng dopamine. Ito ang nagpapanatili sa iyong interesado. Ito rin ang dahilan ng isa pang teorya, ang optimal arousal theory. Sinasabi nito na lahat tayo ay may sweet spot ng stress o stimulation kung saan tayo pinakamahusay gumalaw. Kapag masyadong mababa ang stimulation, bored ka at walang gana. Kapag masyadong mataas, anxious ka at hindi makapag-isip ng maayos. Ang problema, ang sweet spot ng bawat isa ay magkakaiba. Ang iba ay kontento na sa tahimik na buhay. Ang iba naman, tulad mo marahil, ay kailangan ng mas mataas na level ng stimulation para maramdaman na buhay sila.
Kaya kapag walang natural na challenge sa paligid mo, ang utak mo ay gagawa ng sarili niya. Magsasabotahe, magpapaliban, gagawa ng drama para lang maabot ang sweet spot na yon. May isa pang konsepto, effort justification. Ito ay ang ating tendensya na mas pahalagahan ang mga bagay na pinaghirapan natin. Kung ang isang bagay ay nakuha mo ng madali, maaaring isipin ng utak mo na hindi ito gaanong mahalaga. Pero kung dugot pawis ang inalay mo para dito, kahit gaano pa ito kasimple, ituturing mo itong isang kayamanan. Ang paghihirap mismo ang nagiging bahagi ng halaga. So anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating ang utak natin ang magdikta at laging piliin ang komplikadong buhay? Hindi. Ang solusyon ay hindi ang pagpatay sa uhaw ng utak mo, kundi ang bigyan ito ng mas malinis at masustansyang inumin. Narito ang ilang hakbang. Una, kilalanin ang halimaw. Magkaroon ng self-awareness. Sa susunod na maiiwasan mo ang isang simpleng gawain, huminto ka at magtanong, bakit ko ito iniiwasan? Dahil ba boring? Naghahanap ba ako ng adrenaline rush? Ang pagbibigay pangalan sa nararamdaman mo ay ang unang hakbang para makontrol ito. Pangalawa, gawing laro ang simpleng bagay. Kung boring ang isang gawain, lagyan mo ito ng artipisyal na challenge. Ito ang konsepto ng gamification. Gamitin ang Pomodoro Technique. Magtrabaho ng 20 minuto, tapos pa minutong pahinga. Ang bawat 20 minuto ay isang mini game. O kaya, bigyan mo ang sarili mo ng reward pag natapos mo ang isang set ng gawain. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ang utak mo ng maliit pero tuloy-tuloy na dopamine hits. Kaya hindi na nito kailangang gumawa ng malaking sunog. Pangatlo, maghanap ng sehat na libangan. Kung ang iyong trabaho o araw-araw na buhay ay simple at paulit-ulit, kailangan mo ng isang outlet para sa iyong pangangailangan sa stimulation. Matuto ng bagong wika, mag-aral ng martial arts, sumali sa isang chess club, mag-rock climbing. Ito ay mga mahihirap, komplikado at ligtas na paraan para pakainin ang iyong utak. Kapag mayroon kang ganitong pressure valve, mas maliit ang tsansa na ang iyong pangangailangan para sa challenge ay sasabog sa iyong trabaho o relasyon. At pang-apat, tanggapin ang sapat na. Magsanay na piliin ang madaling daan paminsan-minsan. Hindi ito pagiging tamad. Ito ay pagiging matalino. I-reframe mo ang pag-iisip. Ang madali ay hindi boring. Ang madali ay efficient. Ang kalmado ay hindi walang kwenta. Ang kalmado ay peaceful. Sa huli, ang pagiging isang stimulation seeker ay hindi isang kapintasan. Hindi ka sira, hindi ka masokista. Ang utak mo ay na-optimize lang para sa isang kapaligiran na puno ng mga hamon. Maaaring ang mga ninuno mo ay mga mangangaso, explorer o inventor. Kailangan nila ang ganitong uri ng utak para mabuhay. Ipinasa lang nila ito sa iyo. Ang hamon ngayon ay nasa isang mundo tayo na mas ligtas at mas predictable. Kaya ang operating system ng utak mo ay naghahanap ng software na tatakbuhan. Ang susi ay hindi ang labanan ang iyong kalikasan, kundi ang idirekta ito. Huwag mong sabihing, bakit ba ako ganito? Sa halip, itanong mo,
Saan ko pwedeng gamitin ito? Gamitin mo ang apoy na yan para magluto ng masarap na pagkain, hindi para sunugin ang sarili mong bahay.